The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words, 'I desire mercy, not sacrifice.' I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maybe some of you are wondering what image of Our Lady we have. It is Nuestra Señora de la Rosa. Nuestra Señora de la Rosa. I first heard about it during the installation of the parish priest of Saints Peter and Paul. First time, I was asking the priest beside me, "Sino yan?" Ano po? At sinabing, "Nuestra Señora de la Rosa." And I Google it. The image of Nuestra Señora de la Rosa arrived in Makati 300 years ago. Wala pa ako nun. Baka yung iba sa inyo nandito na. Ano po? 300 years ago. And the church declared that she is the patron of Makati. May sabi ko, meron palang patron ng Makati. Ano po? Her image during the war was either stolen, the original one, or was kept by somebody who did not return it. And when someone said, "Father, pwede ba dumalaw sa inyo ang imahin ng Nuestra Señora de la Rosa?" Of course, I said yes. Di ba ba? Pag dinalaw ka ng birhen, biyaya yun. Ano pa? Magkaiba yung nag-request ka at iba yung sinabihan ka. Ano po? I believe today until Sunday will be a special moment of grace for many of us. Ano pa? Meron pong prayer doon, sabihin nyo lang and with your intentions. What is the first reading trying to tell us? If you sin, of course, you will suffer. But perhaps the greatest suffering that the first reading have said, there will be famine not of bread, not of water, but the absence of God. The absence of God. We can survive without eating for 40 days. But do you think you can survive without God? May mga nagbi-message sa akin minsan, "Father, tawagan mo naman ang anak ko para kausapin ako." Gusto ko sabihin, malay ko, hindi ko makilala ang anak ninyo. Hindi po ba? Pero yung isang kaibigan ko, nung sila'y dumalaw sa home for the aged, sabi nung matanda, "Anak, pwede bang pahiramin mo ako ng cellphone mo?" At sabi naman, nung kausap niya, sabi, "Para po saan? Tawagan mo lang ang number na ito." Sino po ito?
anak ko, anak ko. At tinawagan niya, at sabi nung sumagot, sino ito? Nagpakilala siya. Bakit po pinapatawagan ka sa akin ng nanay mo? Ayan, at kinuha. Naku, dinig na dinig sa cellphone. Ha? Galit na galit yung anak. Nang abala pa kayo. Nang hiram pa kayo ng cellphone. Hindi na kayo nahiya. At sabi ng matanda, alam mo naman anak, na pag ako tumatawag sa iyo, di mo ako sinasagot. Di mo ako sinasagot. An experience of famine. An experience of famine. Yung may gusto kang kausapin, ayaw kang kausapin. Kaya nga, pag ako'y nagmimisa sa patay at mayroong umiiyak-iyak, yumayapos-yapos, sumisigaw-sigaw, I love you. Nakapagmisa na ako ng ganyan, inuuga-uga pa ang kabaong. Nasit-sitang ko. Shh! Tumigil ka nga dyan. Hindi na nararamdaman ng iyong ina ang yapos mo. Hindi na naririnig ng iyong ina ang pagsasabi mo ng I love you. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ba kung kailan patay, saka nagbibigay ng bulaklak, no? Itanong nyo nga yun, bakit kung kailan patay, saka nagbibigay ng bulaklak? Nung buhay, hindi mo bigyan ng bulaklak. Meron akong inanoint na isang ina, na kung saan, hindi, katatapos ko palang mag-anoint, nag-away na yung magkakapatid. Galing sa stage yung isa, minumura yung kapatid niyang nandito. Saan mo dinala yung perang pinadala ko? Bakit hindi mo ibinili ng gamot si mama? Ha? O kainin mo yung perang yan. No? Pang maalala mo kaya? Ano po? Maraming dramang ganyan. Ang pinaka-classic ay alin? Pagkatapos ko mag-anoint, sabi nung isang anak, kunin mo na ate, kunin mo na. Kunin mo na ate. Sabi naman ng isa, Father, buhay pa? Buhay pa. Sabi, kunin mo na ate, ang tagal. Sabi ko, ano kayang pinakukuha? Yung pala, may brown envelope sa ilalim ng kumot. Nung kinuha yung brown envelope, kita ko ang nilalabas mga titulo ng lupa. At nagtigigisa magkakapatid. Alam ko naman itsura ng titulo ng lupa. Tigigisa, akin yan, akin yan. At nang nakuha nila, umalis sila. Umalis sila. Pumasok yung nurse, sabi, Father, kamag-anak mo? Hindi. Ay bakit ikaw na lang naiwan? Sabi ko, iwan ko sa mga yan. Di ba? Pero natukso ako. Natukso ako. Binuksan ko yung brown envelope, baka may naiwan para sa pari. What will you do with your riches? What will you do with your power? Everything is temporary. Everything is temporary. We don't have the luxury of time, as I always say this. Keep this in mind. We don't have the luxury of time as many of us think. Hindi habang buhay mabubuhay ang iyong magulang. Hindi habang buhay na nandyan ang iyong asawa, ang iyong anak. Hindi. Walang habang buhay sa mundong ito. Mahirap yung mayroong ka lahat, pero wala kang kasalo. Huwag niyong antayin darating ang Pasko. Malapit na. Malapit na. Na kung saan ang dami mong pagkain, kahit may tugtog, kahit may kumukuti-kutitap dyan, solo ka lang kakain sa lamesa. Bakit? Wala kang kasalo. That is one of the greatest famine, that we don't entertain
but it will come. It will come because we value so much of what our hands can hold and not what our hearts can keep. Anong meron sa Ebanghelyo? Wala namang hawak si Mateo kundi pera. 'Di ba? Parang BIR yan ngayon. Ano po? Kinaiinisan noon pa man. 'Di ba? Kasi kung maningil ng buwis, ganun na lang. O, 3 tao ang sabi nga'y sinusukan ng lipunan. 3 tao. Una, the prostitute. Second, the tax collector. And I was amazed when the Jew said, the third father are the shepherds. The shepherds. Sabi ko, bakit shepherds? Mabaho sila. Mabaho. Sa bagay, ayaw naman natin ng mabaho, hindi po ba, anak? Ayaw natin. Mga minamahal na mga kapatid. But what is their understanding that we have to understand? Their understanding, even now, if you touch something impure, you become impure. If you touch a sinner, you become a sinner. If you touch a sick person, you will become sick. Kaya yung mga nakapunta sa Holy Land, kung kayo ay nagpunta sa Wailing Wall, napansin ninyo, mayroong bakod ang lalaki at sa kabilang kapirasong lugar, babae. Napansin nyo ba yon? Magkaiba yung lugar ng lalaki at ng babae. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay may period, you are considered impure. So, pinapayagan ng mga Hudyo, dito lang kayo sa lugar na ito. Yan lang kayo pwedeng dumihan. Ano pa? Malay ba nila kung may period ka o wala? Hindi po ba, ano? Alam ka masay, taas, patingin kung may period. Hindi po ba, ano? Ganon sila. Kaya hanggang ngayon, hiwalay ang upuan ng babae at lalaki. It is the women who have period make men impure. As if pure ang men, no? Mga minamahal na mga kapatid. Pero anong tinuturo ni Jesus sa Ebanghelyo? God is different. When you touch God, God heals. When you touch God, God purifies. Ang pinapakita ng Diyos sa panahon, sa pagbasang yon, hindi ako nababago ng aking kausap. Hindi ako nababago ng aking hinihipo. Kung naalala ninyo, ang babaeng dinudugo na hinawakan ng laylayan ng kanyang damit, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumalabas sa kanya. We can never change God. But if we are only humble enough to allow God to touch us, maybe it's the way our sickness can be healed, our problems can be solved, our impurities will be made pure. May sinabi ba si Jesus nung hinipo siya ng babaeng dinudugo? Wala. Wala. Mga minamahal na mga kapatid, ang paulit-ulit lang na sinasabi ng Diyos sa kanyang mga pinagagaling, go, your faith has saved you. Go, your faith has saved you. Remember the paralytic. Why did Jesus heal the paralytic? Because he saw the faith of his friends. He saw the faith of his friends. Anong sinasabi nun?
Kung hindi man ganon kalaki ang aking pananampalataya, sana mayroon akong kaibigan na mayroong malaking pananampalataya para idulog ako sa Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, again, our impurities will not make God impure. Our sickness will not make God sick. Our sinfulness will never make God sinful. It is the other way around. So when God reaches His hands, be humble enough to reach it. Kapag inialay ng Diyos ang kanyang kamay, naway meron tayong kababaang loob na abutin din ito. Kaya nung sinabing dadalaw ang Nuestra Señora de la Rosa, isang pagpapakita ng pag-abot kamay, hari nawa, makatanggap tayo ng biyayang ating inaasam. Amen. By the way, Greenbelt has now what we call one QR code. One QR code. Regardless of what wallet you are using, you just scan the QR, papasok na po. Ang maganda po doon, hindi na nagbabayad ang Greenbelt doon sa mga transfer ng pera. Second, naka-specify na po doon sa QR code kung para sa Laba Parish program or para sa donation or pamisa. Kasi pag meron pong nagpadala, Father, para po sa Greenbelt, minsan tinatanong ko pa, para po saan yan? Para saan? At least maliwanag na po kung gusto nyo, Love a Parish program or donation to the Greenbelt. Again, maraming salamat po. Going back to what I've said, because the people sinned, and we forget this many times, that it is us through our sin that we distance ourselves from God. Hindi lumalayo ang Diyos. Tayo ang naglalayo sa ating mga sarili sa Diyos. And the worst famine, as the first reading, when you can no longer find God. Mahirap yun. Yung may sakit ka, wala nang dumidinig. Yung nagugutom ka, wala nang nakikinig. Kaya nga palagi sinasabi, seek the Lord while He can still be found. And the opposite is in the gospel. It is God who comes and invites. Ano lang pinagkaiba ng pagbasa ngayon at ang pagbisita ng Nuestra Señora de la Rosa? Si Mateo, tinawag, follow me. Ang Greenbelt, dinalaw. Huwag niyong kakalimutan yan. Si Mateo ay tinawag, ang Greenbelt ay dinalaw. At sa bawat pagdalaw, may kaakibat na biyaya. Promise. After the final blessing, we will have the adoration and the benedictions. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.